Isang magandang katutubo ang aming nakita sa lugar na ito. Nakatira sila ng kanyang lola sa isang maliit na bahay na kapag umuulan ay nababasa sila. Hindi na kasi maayos ang kanilang bahay. Magkamanyero ito, pero tumatagos pa rin ang tubig sa mga dingding ng kanilang bahay. At para hindi sila lahat mabasa sa kanilang bahay, ay meron pa silang ginawa na mas maliit na bahay. Malamig dito sa kanilang lugar, kaya kapag ganitong umuulan, mahirap na wala kang panangga sa lamig. Mayroon silang kapirasong yero na inilalagay nila sa kanilang abuhan para hindi sila mabasa. Siya si Merceline na balang araw ay gusto niyang maging guro. Pero nangangamba siya na baka hindi yun matupad dahil mahirap ang kanilang buhay dito sa bundok. Minsan ay kailangan daw talaga niyang umabsent para lang makapaghanap ng pagkain sa bundok. Ang isa pa sa mga problema nila, malabo na ang mata ng kanyang lola dahil sa katarata. Hindi nila ito maipagamot dahil sa kawalan nila ng pera. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. So magandang umaga ulit mga kababayan. Kahapon habang kami napunta dito sa sitio na to, unang napansin ko itong bahay na to. Ayan o. Kahapon may nakita kami sumisilip na matandang babae. Ngayon may nakikita akong mga bata. Siguro dyan sila talaga nakatira. Puntahan natin. Tara. Ang ganda ng lugar po nila, oh. Tingnan nyo itong kabundukan na to. Sabi nung mga tao dito, no, nung dati ay puro kahoy pa yan, pero dahil tumira sila dito para may matirahan yung mga tao, pinutol. Pero at least na-preserve nila yung taas, hindi nila pinutol. Tapos sa likod nito, nandyan yung eskwelahan. Yung bahay na sinasabi po natin. Yung mura dun sa scrap na kahoy, sa napag-alaman din namin na ang mga ganitong kahoy, ayan, bago tayo makapasok ang dami po ng daldal. So para meron pa po tayo, para kung paano sa pamamagitan ng aming vlog, malaman nyo paano sila gumagawa ng bahay. Okay. Dahil wala silang bahay na so or yung makina, then yung nakagawa sila ng mga tabla na katulad nito, ayan, papapasin nyo siya, hindi siya fine or hindi siya pantay-pantay kasi kung malalaking kahoy yan, gagamitin pa rin nila yung itak. Dahan nila gagamitin hanggang sa maging tabla. So isipin natin yung pamamaraan talaga nila ay matalino rin sila kahit paano. Kaya nakikita natin na yung mga bahay nila na ganito at yung iba, ayan, tinan nyo, oh, magkaiba yung kinso, makinis. Ito sa pamamagitan lang ng itak. Dan awang akong atok uwa na. Opo, wala na daw siyang atok. Ang kanyang bahay ay pasensya na, ang dami kong sinasabi. Sorry po. Kasi napansin ko sa bahay niya, sa halip na ang bahay niya ay ang paglalagay ng yero ay vertical, ginagawa nilang horizontal, pahiga, para mapagkasya ang isang yero, para mapagkasya na nakaganon. Pwede po ako umakyat? Pwede ako saka? Pwede. Sige, tanggalin ko lang po yung aking sapatos.
basta way ba na saka Pag wala daw asawa, saka. So, pag walang asawa, pwede yung pumunta. So, ibig sabihin, pag wala kang asawa, kahit sino lalaki, pwede pumasok? oh, Okay. pwede mamusaka ka. Kasi wala kang asawa. Oh, O, pwede daw tayo. Okay. Maliit ang bahay, syempre, maliit din po ang pinto. oh. Yeah. Tingnan mo, oh. Yung mga tabla niya, mga ano pa, oh. Hello, Day. Okay. Masay mo nga lang, Day? Marceline. Marceline. Ang ganda mong bata, ah. Ako, Ikaw? Akong apo. Apo mo to. Oh, Asay mo ang bana? wa na. Namatoy? Namatay na. Pila ka tuig na patay? Isa ra. Isa. Okay. Isa pa. Saan mo nagpuyo, Day? Di sa lumayag. Dito. Diri ra mo puyo. Dito siya. Nagpuyo. Diri. Okay. Si nanay may katarata. Labo ang imong mata. Oh. Di na makakalaro. Kasi Naitambal sa kuan mata. ang kailangan kasi dyan, operation la. Kanang harap ba? Anong pag, sa tingin ko, pag Kung napabayaan, balik ka, dalhahin ako para sa harap. pag bumalik ako, ay, Kung balik, Bumabalik daw ka. Dalhan daw siya ng gamot. ang gamot Oo. kasi dyan, Lola, ay kailangan mismo sa ofta, doktor, kay kayo rin ang imong mata kasi yan ay katarata. nag-abtuman ko sa doktor. Opo, ano pong sabi? Unsay sulti? Ha? Unsay sulti sa doktor? Gibuatan na akong lisita ipaagto sa kuan. Ya sa butika. Ipatanaw na ako sa tagiya sa butika. Gihatagan na akong tambal. Karon, wala ng gamot. Wa na. Gamay na lang. Asa tong gamot nimo? Ha? Asa ang gamot? Tambal daw Asa nimo, nimong tambal? Wa na, naurot na. Patingin akong botelya. Wa na. Tanawa ang botelya. Gilabay na ako. Tinapon na mo? Oh. Pero kailangan po niyan check up para malaman itong sakit mo sa katarata, pwedeng operations. Oh. Kasi medyo malala na itong ano ni nanay. Nakikita ko kasi sa mata niya ay kailangan niya ng operation. Naan mang puti dito sa ilalong. O, Puti. onsay sulti ng doktor sa imo Wala. Wala? Wala. Dili sinabi na koan na operahon? Dili. Dili? Ano man? Unsaon nga upira nga mahal magbayad. Asa tagpangitag kwarta nga way bayad. Pila edad ni mo na? Ambo to ako kay balo. Okay. Siguro mga nasa 66 na si nanay. Okay. Kailangan kasi dyan na maoperahan ka. Kasi tanawa ang kanyang mata. Oh. Tanaw mo dito na sa camera. Oh. Maputi na. Klaro pa ang imong kuan? Danaw, Pananaw? Patanaw? gamay lang. Kamayla? Kita mo ko? Oh. Tanaw mo ko? Hindi. Gwapa? Guwapa. Gwapa ko? Maupya siya? Maupya? Guwapo ba? Oy, maganda kaya ako. Joke lang po yun. Okay. So, Aw, titingnan natin kung paano natin matulungan si nanay. Kasi yung mata niya, itong mata niya, malabo na yan. Talagang malabo na yan. Oh. Ang isa sa mga nakikita ko talagang sakit ng mga katutubo, sa napansin namin dito po, ay yung malalabo yung mata. Sa kulang sa pagkain na nakakain pasma. Kasi masisipag itong mga to eh. Mga babae talaga yung naghahanap buhay. Isang pagod, init, magugas ng mukha, napasma na yung mata. Tapos di nakakapagpatingin sa doktor kasi walang pera at napakalayo ng ospital sa kanila. Kaya karamihan talaga sa kanila ay yung ano. Okay, Day. Anong grade ka na? Ha? Anong grade? Grade 8. Grade 8? Oh, grade 2 high school. Kamusta yung mga pag-aaral? Okay na, sir.
honor ka? Third. Third honor ka? Third honor? Anong average mo? Ha? Anong average? Pero, Lumunyag, sir. Hindi, average ba sa card? Kuan? Grado. Grado. Pinakadako na grade. Kuan ra, sir. 95. Ang pinakagamay. Kuan ra, sir. 81. Atong 95, anong subject to? Kuan, sir. Pilipino. O, di magaling ka magtagalog. Kabalo magtagalog? Gamay ra, sir. Ba't naintindihan niya ako? 95 ba? Kamusta ang baon mo sa school? May baon ka sa school? Okay raman, sir. May baon ka? Baon? Oh. Anong baon sa school? Ha? Manulit ang way. Kung sa dahil mong ginabaon pag mga suod kag eskwelahan. Bugas, sir. Ay, bukas ka? Oh. Okay. Pila, sapi? Wala, sir. Wala? Okay. Ito kapatid mo. Sorry po, malakas mo. Yung mga looks nila. Kaganda. Tsaka yung isang kapatid niya ang gwapo. Tisoy. Ilan kayo magkakapatid? 5, sir. 5? Ikaw lang. Ilan kayo nag-aral? Pila kayo nag-eskwela? 5, sir. 5 din. So, Ay, 4, sir. 4. Oh. Yung isa, asawa na? Wala pa. Ako ang kinamagulang, sir. Ay, ikaw pinakapanganay. Oh. So, mga gamay-gamay pa mga suon mo. Oh. Anong pangandoy ni mo pagdako? Maestra, sir. Bakit naman maestra? Para makatublos mo bata, sir. Kanta na. So, maestra yung gusto mo para makapagturo ka sa mga bata. Yes, sir. Gusto mo talaga yung teacher? Oh. Okay. So, ibig sabihin mo, ngayon pa lang ba yung mga bata tinuturuan mo na? Ha? Parang teacher ka? Oh. Anong apelyido mo? Dumunyag, sir. Dumunyag, pangalan? Marceline Dumunyag. Marceline Dumunyag. Ikaw ilang taon na? 14? Oh. Buti hindi ka pa nag-asawa. Hindi pa, sir. Bakit hindi ka nag-aasawa? Para makalampos. Tama. Okay. Kasi bata ka pa. Pero may nagligaw sa'yo? Wala? Di ka niboya ng parents? Very good. No? Mas importante ang edukasyon kaysa maagang pag-aasawa. Did you nahawig siya ni ni Kuan, ni Russell yung ilong. Siguro umayam nun din yung lahi. Magkaganda sila eh. Umadjam nun mo. Kay taga-asa mo. Na may kuan, kaliwat-lat. Kuan. Majam nun. Umayam nun. Kaya pala. Kasi yung mga breed po nila parang Japanese na Dutch, sabi po ng dato dito. Yung mga umayam nun, ganun. Kaya may look sila na mga mistisuhin at magaganda. Ayun, may tattoo rin sila. Ito po, yung tattoo na ganito, kaya sila may ganyan. Kasi sa kultura nila, para malaman din na sila ay katutubo yung tribe, yung mark na ganyan. Kaya Maylin, dahil ata sila, buo yan. Sa kanila konti. Anong pinantatato mo dito? Wala lang, sir. Sundang? Kuan. Sundang lang, sir. Kaya na. Tapos, goma. Oh. Ayun, same lang. Si Lola may tattoo? May tattoo mo? Gutog. Tattoo na. Pangutog. Asa? diri sa akong tiyan. Ayan, taka sa mukha. Ha? Sa Nawong. mukha. Nawong. Parehas ano. Oh, ito, meron din dito. Ayan, makita niyo. Huwag ka magtatato sa mukha, ah. Yes, sir. Ang ganda-ganda. Ay, parang meron ka na. Gamera, sir. Oh. Pati nawala na. Oh, patingin nga. Oh, gamay. Hindi na mata. Parang nun na lang. Huwag mo nang malagyan, ha. Yes, sir. Tingnan yung mata niya brown. Tingnan niyo yung mata niya Yes, brown. Oh. Ganda-ganda ng bata. Tapos yung kapatid niya. Halika to. Unsik ko. Oh. Oh, ang pogi. Ang pogi, no? Ganda ng hugis ng ilong. Ang ganda pa ng
Grabe, yung ganda nung... Pares kayo ng ilong niya, yung parang kala mo mayroon na pong nose line na nakalagay. Kumain na ba kayo? Nagkaon na mo? Wala pa, sir. Bakit? Bago pa may kabot, sir. Katong dito may nagikan sa tribal hall. Oh, tribal. Di ka nagmama? Dili, sir. Ayaw ha? Tapos palagi ka mag-toothbrush ng ngipin para Sir. nindot ang imong ngipin. Ganda na rin batang iri. Para siyang si... Ganda ng ilong nila, nakakaingit. Mahaba po siya na... Bakit Mars? Yung ilong po nila yung mahaba na parang... Pariya sa iyang papa ba? Parehas. Oh, gwapo ang iyang papa. Oo. Ang nanay, gwapa. Gwapo. Oh, maputi. Oo, puti siya eh. Dito ka nagpuyo sa imo ang lola. Yes, sir. Ito bag ni mo. Oh. Ay, siya, ikaw yung humingi sa akin ng sandals kanina. Ikaw yun, di ba? Oh. Ah, ito. Ayan o. Kasya sa'yo, Day? Yes, sir. Ego? Oo. Anong gamit mo sa school na? Ikay gamit? Tora dito sa school, sir. Sa school na? May ballpen ka? Wala, sir. Gikawat sa mga bata, sir. Hiram ka lang? Oh. Bakit walang gamit? Eh, pobre? Lisod kayo? Okay. Anong pangarap nimo sa imong pamilya? Isa, sir. Anong pangarap mo sa pangandoy nimo sa iyong pamilya? Para makatabang, sir. Tabang? Oh. Okay. Paano pag hanggang anong grade lang mayroon dito? Grade 9 pa taman, sir. Grade 9? After ng grade 9 wala na? Okay, grade 8 ka na ngayon. Next year. May susunod na pasukan grade 9. Paano yung grade 10 mo? Isa, sir. Paano yung grade 10 mo asa ka mag-aral? Diri na daw, sir. Na magkaroon na? Ah, mabuti. At least, Butangan na daw grade 10. Oh, diri na daw butangan og grade 10. very good. At least, no? Kahit paano matutupad mo yung pangarap mo. Ano yun ang kuwag? Ano daw? Masaya sabi nanay. Nagkatawa siya, sir. Ha? Wala lang. Wala lang. Wala. Sige nga, Ano po ng pusina? try mo nga magtagalog. Ah, yung kaya mo lang, hindi kita pipilitin kung ano yung best mo lang na kaya mong maitagalog sa akin, ha? Pasensya ka na kung hindi ako marunong salitain mo, ha? Nagbibisaya, naiintindihan ko naman yung Bisaya, pero hindi ko pa siya kayang isulde, no? Dito sa Salumayag, marami akong nakikitang bata na matatalino, no? And I'm sure matalino ka talaga, no? Kaya? Yes, sir. Okay, pati na mo naintindihan niya ako. Oh, dito kayo nagluluto. Dito? Okay, asan ang kaldero nyo? Kani? Di. Okay. Dili kayo na, nababasa ba kayo ng ulan dito? Dili, sir. Dili naman. Ang hangin ra, sir. Ang hangin lang. Oh. Okay. So, paano kayo natutulog ni Lola dito? Ganyan na. Wala kayong banig. Naa, sir. Anong banig nyo? Narao. Sako? Dili. Kato. Oh. Ang kumot? Habol. Kagabi tugnaw, no? Tugnaw, sir. Yung bintana napakaliit lang. Anong pagkain nyo karon? Magpalit og bugas, sir. May pampalit ka? Oh, meron kwarta ni Lola. May pera ka, Nay? Tanggap siya kanina, no? Oh. Ulit ka bigas para araw-araw may bigas. Kasi I'm sure, isa lang din siya sa mga bata na pag uwi galing sa school, pagdating dito, wala ng pagkain. Yes, sir. So, anong ginagawa mo kapag wala kang pagkain pag uwi mo? Magsaka dito sa babaw sa magkalot og kamote. Kay mga kang kamote. Mag-absent tayo og hapon. Pag-absent ka?
So kamutin na lang yung kakainin. Mga ka sinumapit ko nga rin. Mahirap pa yung ganong sitwasyon. Na nag-aaral ka na wala kang pagkain. Yes, sir. Okay. Pero halos lahat ng mga bata ganun ano. Kasi may nalaman pa kami dito na yung ibang bata kapag recess, nangunguha sila ng mga tikbalang, kuan, sorry for my word, ano to? Grasshopper, lizard, iihaw, kainin. Nakaon ka ng grasshopper? Ano pa, sir? Pan-apan. Nakakaon na, sir. So kinakain nyo talaga, butiki. Nakakaon, sir. So ginagawa nyo ulam or yun lang, panlaman sa tiyan, survivor, tapos isusugba o iihaw lang. Ano pa mga pagkaon nyo dito? Balanghoy lang, sir. Okay. Kaon ka ng ano to? Anong baka? Malaka? Baki? Nakakaon na, sir. Ayun, sinasabawan yung baki, no? Ano pa yung kinakain nyo dito? Kuan, sir, kanang mga hayop, sir. Anong hayop? Kuan, halas nga baboy. Naapa? Wala, urot na, sir. Nahurot na? Kasi inubos nyo na eh. Usa? Nakakaon, sir. Pag may nakahuli dito ng usa, bahin-bahin na. Anong ginagawa nyo sa usa? Anong luto? Sa bawang lang, sir. Sa pawan? Anong ibutang? Asin na raw bitsin mo rato. Okay ra na? Unggoy? Nakakaon na, sir. May unggoy pa rin dito. Anong ginagawa nyo sa unggoy? Sabaw din? Lami? Lami, sir. Okay. Ang kuan, ang ibon, ano ibon na? Ang langgam. Nakakaon na, sir. Anong langgam ang kinakain nyo? Kuan ka ng uwak. Uwak? Ano pa? Wala na, sir. Ano tong kinukulong nila? Alimukon. Nakakaon na, sir. Okay, agila. Wala pa, sir. Wala agila. Ang manok hiyas. Nakakaon na, sir. Okay. Ahas. Wala pa. Bitin. Wala pa ko nakakaon. Pero pag mayroon, kakain ka. Yes, sir. Okay. So, yun po yung mga, kaya ko naman itanong kasi yun yung survivor nila. So, pagkain, yung mga pagkain nasa sa bundok, yun yung kanilang nagiging pagkain. May mga pagkain na gulay na hindi natin alam. Katulad ng kinain namin kagabi na pechay, wild pechay, na lasang pechay din siya. Yung dahon niya malalapad, kinakain nila. Meron pa sila dito mga pagkain na katulad noong, ano to? Apusaw. No? Nakakaon na, sir. Sarap ang apusaw. Okay, usually ginagawa nila sa apusaw, lalaga lang. O, bibigyan kita ng pambaon mo, ha? Yes, sir. Okay, sige. Salamat, sir. Joke lang, Gis. May barya kasi ako dito. O, ikaw din, Gis. Tinan mo, nag-thank you sa Gis. Joke lang yan. O, bibigyan kita ng pambaon. Pambaon mo. Salamat kayo, sir. Thank you. O, pambaon mo. Pambaon. Hindi ka naman nag-aaral, Lola, di ba? O, may boyfriend ka la? Oo, Uyab, na kay uyab. Nay kay uyab? Wala. Wala? Gusto mo may uyab? Wala, Rapi. Gusto ba daw ka magka-uyab? Ito pa, sa'yo na to. Wala daw lala. La, kunin mo to la. Salamat. Thank you, ha. O, kani, pandagdag mong pambili ng gas. Di ba po Sir. pang kailangan, ha? Huwag ka muna mag-aasawa, ha? Yes, sir. Pag nag-asawa ka, sayang ang kinabukasan, ha? Yes, sir. Ayan, thank you so much po sa inyo lahat mga kababayan, and salamat po sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads, sa lahat ng mga charity viewers natin. Thank you so much po sa walang sawang pagtulong sa pamagitan po ng panonood niyo po ng aming video. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Bye-bye ka. Bye-bye. Bye-bye.
Ito nga pala ang 100 watts floodlight na aming ibinebenta sa PB Team Solar. Napakaganda nito at napakatibay pa. Pwede nyong magamit indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang magiging maganda ang bakuran ninyo lalo na kapag kagabi at hindi nyo na kailangan gumamit pa ng kuryente. May kasama na rin itong remote para ma-set ninyo kung anong oras nyo lamang siya gustong pailawin at pwede nyo rin siyang iset ng automatic. Advisable din ito kung mayroon kayong malalaking farm na gusto nyong pailawan sa gabi. At para naman makatipid sa loob ng bahay ninyo, pwede nyo rin itong gamitin sa mga kwarto. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-order na po kayo at mag-message sa aming messenger account at PB Team Solar.